na. Hello, good morning. Mag-uumpisa na po tayo sa ating Lord's Day. So, request ko po ang lahat na magsitayo po tayo. At tayo manalangin. Okay, let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito at kami muling nagtipon-tipon upang mahayagan uli ng iyong katotohanan. Panginoon, salamat sa kabila ng aming mga kasalanan, sa kabila ng aming mga kakulangan, ikaw ay nandyan para sa iyong mga anak. Sabi mo nga sa iyong salita, sa mga awit 121, na sa aming paglabas at sa aming pagpasok, kami ay iyong iingatan mula sa panahong ito at magpakailanman. Salamat, Panginoon. Panalangin din po namin ang mga iyong mga anak na taga-Kabkaben na nananatili sa maling katuruan. Ituro mo po sa amin, Panginoon, para maipahayag namin sa kanila ang katotohanan. Lord, salamat sa patuloy na paggabay sa amin, patuloy na pagbago sa aming buhay. Lord, salamat. Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo na po tayo. No? Dumako tayo sa ating mga announcement. No? Itong Lord's Day po, no? Every Sunday, ngayon nga po, alas 9 tayo nag-uumpisa, online and on-site. So, every day po, Monday to Friday, meron pa rin po tayong Bible study from 4:30 to 5:30 p.m. No? Online. So, dito nag-aaral tayo ng kanyang salita. At ang mga tatay, every Friday, no? 7:30 to 8:30. Online po yan. At every Saturday naman po, 7 p.m. to 8 p.m. online ang ating NPHP, a Night of Psalms, Hymns, and Prayers. No? Patuloy lang po nating ipagdasal ang Kabkaben na maabot sila, no? Na mapahayag sa kanila ang katotohanan. Sapagkat nakikita natin na maraming nasa maling katuruan. Yan po. At sa ating giving offering, meron po tayong box dyan, no? Nalulugod po ang Panginoon sa mga taong nagbibigay ng masaya. So, yun po. And dumako na po tayo sa ating declaration. Good morning. Huwag na po natin kakantayin ngayong araw ay Before the Throne of God Above. Pwede po tayong tumayo at sabay-sabay po tayong mawit. Teka lang, meron lang sasabihin. Okay, no? So at sa ating pagsisimula, atin pong awitin yung Before the Throne of God Above. So ito po ay awit na patungkol sa
paghahayag na sa sangkalangitan, tayo ay meron pong, anong tawag dyan? Meron po tayong, yung nag-aano sa atin, yung nagpi-plea. Ano ba yung Tagalog ng plea? Siya yung parang pumapagitna, no? So, ito po yung picture ng kantang ito. At sa ating pag-awit, naway atin pong alalahanin na tayo po ay naligtas at tayo po ay katanggap-tanggap sa trono ng Panginoon dahil sa kanyang tanging anak na si Jesus. So, sabi sa Hebrews 4:14 to 16, yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag. Sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. Gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. So yun po ang ating ihahayag sa kantang ito, na tayo may pinakapunong pari at siya ang, yun nga no, nagligtas sa atin at siya ang dahilan bakit tayo may katapangan na humarap sa trono ng Panginoon, sa trono ng biyaya. So all together, we're going to declare and sing this song. All together, let's sing. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. Sing when Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For
So patuloy po tayong umawit. And this time, awitin natin yung napakagandang salita, no? Na tayo man ay maraming kasalanan and we cannot really pay for that. But the good news is His mercy is more. So, mas malaki, mas malawak, no? Mas malalim, at hindi talaga matatapatan yung awa ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. So, let us sing with joyful hearts, no? As we declare that our God's mercy is more and we are saved because of His grace and mercy. All sing. Lord, look and remember no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, He counts not their sum. Thrown into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. Let's sing. What patience will wait as we constantly roam. What Father so tender is calling us home. He welcomes the weakest, the vilest, the poor. Our sins, they are many, His mercy is more. What riches of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. We still need a debt we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Our sins, they are many, His mercy is more. Okay, so as we sing the third song, ito po yung bagong kanta na awitin natin. So let me read to you mga awit, 121, verse 7 to 8. So sabi po dito, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. So let me pause for that and let's take time to, think. Pakaisipin natin tong awit na ito, no? Naiingatan ka ng Panginoon. Okay? Ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Well, hindi lang po ito patungkol sa mga masasamang bagay, no, na laging gustong gawin ng dyablo sa atin. Pati na rin po sa mga consequences ng mga maling ginagawa natin. So I just want to share last night, nakikinig po ako ng preaching ni Paul Washer. And sa mga mensahe niya is patungkol sa disiplina ng Panginoon. So Paul Washer said, and the Bible said, na ang isang anak, tunay na anak ng Panginoon,
He will really discipline that person. So kung wala pong pagdidisiplina, for example, nagpapatuloy tayo sa kasalanan pero walang ginagawang pagdidisiplina ang Panginoon. That's a very scary thing. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka anak. Walang pakialam sa iyong Panginoon. I think narinig nyo na to, no? Jacob I love, Esau I hate. So yung dalawang anak ni Isaac. So paano po pinakita ng Panginoon yung sinabing Esau I hate? Paano yung pinakita ng Panginoon? Sabi ni Paul Washer, yes, the Lord bless Esau. Yung pangako ng Panginoon kay Esau, ginawa niya yon. No? Dumami si Esau, naging, alam mo yun, malakas yung tribo niya or yung angkan niya. Pero sabi, hinayaan lang ng Panginoon na maging Esau si Esau. Pero si Jacob, paano niya pinakita yung pag-ibig niya kay Jacob? Sabi ni Paul Washer, binugbog siya hanggang sa malumpo si Jacob. No? Hindi naman yung literal, pero ibig sabihin nun, sa lahat ng mga ginagawa ni Jacob, pinagbayaran niya lahat ng kasalanan. Ibig sabihin, the Lord disciplined Jacob. No? So that's one thing na pagpapakita na ang Panginoon ay iniingatan ng isang tao. The Lord disciplines that person. Na kapag may ginagawa kang kasalanan, meron kang nakikitang resulta nun kaagad. And so, the Lord is making you afraid. No? And ipaparealize talaga sa'yo na hindi kailanman wala talaga magagawang maganda ang kasalanan. Pero the good thing is, in His discipline, ibabalik ka niya sa Kanya. Yun yung disiplina. Hindi yung para umalis ka sa Kanya, hindi yung para lumayo ka sa Kanya, hindi. But His discipline is for you na bumalik sa Kanya. So sabi diyan, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. That's the most beautiful thing. Ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay Kanyang iingatan. Ibig sabihin sa lahat ng ways ng buhay mo. Mula sa panahong ito at magpakailanman. So salvation is sure dahil ang Panginoon ang nag-iingat sa atin. So let us declare this song and sing this song. Paka bulay-bulayan natin tong kantang ito. And let us be filled with thanksgiving in our hearts to our God. Dahil siya nag-iingat sa atin. So let's sing. Let's sing. I lift my eyes and see. I need not be afraid. All my help comes from the Lord, who the earth and sky has made. Let's sing verse 2. The Lord will never sleep. My steps He has ordained. For the one who holds an eye is the sovereign of my days. He will keep you from all evils, behind you and before.
po ay magsiupo. Hello, praise. Okay, so good morning po sa lahat. And once again, welcome sa ating Lord's Day Worship Service. So it's a good reminder, no, para sa bawat isa sa atin na ang Panginoon ang nag-iingat sa atin. So naway punuin kayo ng Panginoon ng kanyang pag-ibig at ipaalala sa bawat isa ang kanyang napakatamis, no, at walang kapantay na pag-ibig. So, for this morning, magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa Book of Acts. So, tayo po ay magpapatuloy na sa Acts chapter 3. So, let us open our Bible. I think magkakaroon lamang po tayo ng 2 parts or 3 parts para po sa Acts 3, no? So, okay. So, Acts 3. So, nung nakaraang linggo po, ay atin pong natutunan, kung matatandaan nyo, yung mga tanda po ng mga pagtitipon-tipon na nabibilang po sa nag-iisa at tunay na iglesia. Okay? So, yun po yung pinag-usapan natin last week. Ano ba yung mga tanda ng isang grupo or organisasyon or yung tinatawag na ministry or church ay tunay nga na nabibilang sa iisang iglesia ng Panginoong Jesus, na siya po mismo ang nagtayo. So lagi po nating tandaan na ang church, ang Panginoong Jesus po ang nagtaguyod niyan. Siya po ang nagtayo niyan. Now, ang isang pagtitipon-tipon na kabilang po talaga sa tunay na iglesia ay sa ating na pag-aralan last Sunday. Ito po yung nananatili sa katuruan ng apostol. Tatandaan niyo yun? So, ibig sabihin po, nakakakilala sa tunay na Diyos at tunay na Jesus at nananatili lamang sa Kanyang salita. That's very important. Kapag kayo po ay naghahanap ng isang church, make sure na yung church po na yan ay isang Bible-believing and upholding church. Okay? Ang tanging salita ng Panginoon ang kanilang pinagbabatayan sa lahat. Sola Scriptura at Tota Scriptura. Now, pangalawa po doon, magkakasama. If you remember that verse, I think Acts 2:42, paki-flash na lang yung Acts 2:42. Pangalawa po doon, magkakasama. Ibig sabihin po niyan, namumuhay bilang isang pamilya. No? Ang pag-ibig sa Panginoon ay nagdudulot ng pag-ibig sa isa't isa na napapatunayan sa pagtutulungan at pagtutuwid. So yan po ang isang tanda ng isang tunay na iglesia. Isang pagtitipon-tipon na kabilang nga sa tunay na iglesia. No? Yung hindi tayo tawag dyan, yung walang pakialaman, hindi po yun isang tanda. But tayo po ay namumuhay bilang isang pamilya, gaya ng katawan na iba't iba man ang bahagi, ay iisa sa katawan. So ganun din po tayo dapat namumuhay. And dapat yun talaga ang nakikita din firstly sa bawat pamilya po natin. And I hope yung Bible reading natin helps upang ma-develop niyo po yung ganong klaseng pamilya. Now, pangatlo po dyan is nagpuputol-putol ng tinapay. Ibig sabihin, naghahayag na ang kapatawaran at kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang. At hindi lang po iyon, but naghihintay po sa pagbabalik ng Panginoon. Dapat yung church na yan, alam niya na ang kanyang kaligtasan ay tanging kay Jesus lamang. And so, ang kanilang pamumuhay ay
namumuhay na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. And the last one is nananalangin. Ang church na yan must be a praying church. Ibig sabihin po nun, total dependence sa Panginoon. Dahil nauunawaan natin na ang Panginoon ang soberanya sa lahat. No, isa sa mga patunay na naintindihan po natin ang soberanya ng Panginoon is tayo po ay lagi at patuloy na nananalangin sa Kanya. So I would like to ask, sino po dito yung kasama ko na nanalangin para sa umagang ito? Sino po dito yung bago pumunta dito or pagka gising nila, they prayed for this Lord's Day worship service? Yes, nandiyan kayo sa upuan, pero hindi ibig sabihin po no na hindi ko kayo kasama. No? Every one of us must pray. Continually pray. Pag-pray natin yung katawan ng Panginoon. Specifically dito sa Kabkabin. Let's pray for one another. No? Hindi yung nauubos yung oras natin again and again sa cellphone, sa social media, or sa kahit ano, sa mga ibang bagay pa. So, sinong nakapagpanalangin dito? Sinong nanalangin dito? Kahit hindi na sa Lord's Day worship service, but nanalangin kayo para sa pamilya nyo. No? Hindi po yung normal or typical na pananalangin na gaya ng pananalangin ng mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, but yung panalangin na ayon sa salita ng Diyos. Diba? The very least that we can do for one another is to pray for one another. Kung hindi natin yung nagagawa, no, we must. Hindi lang po ito normal na pagtitipon-tipon lang. No, hindi lang po itong ginagawa natin. This is not a normal gathering. But ito po ay gathering ng mga anak ng Diyos. So sana ma-change na po yung mga isipan natin, no, na Sunday 9 a.m. is hindi yan yung para okay makapagsimba ako para lang to feel good, no? Or para lang makapagsabi na nagsimba. Hindi po yun ganun. It's more than that. No? So, kagabi, kung matatandaan niyo po sa ating Night of Psalms, Hymns and Prayer, di ba yung atin pong nabasa kagabi, yung maging intentional tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Intentional. Ibig sabihin, sa bawat moment ng buhay mo, ang iniisip mo is yung kalooban ng Panginoon. Yes, I know na tayo po ay busy sa maraming bagay, marami tayong dapat gampanan, marami tayong responsibilities. Pero hindi ibig sabihin po noon na ang priority natin ay makakaligtaan natin. O bilang anak, bilang isang niligtas, our priority is to please God. Kaya napakaganda po na simulan. Meron lang ako i-share sa inyo, and I'm really thinking, no? Iniisip ko po na gawin natin ito, na magkaroon tayo ng Bible school. Or, ano tawag dyan? Sunday school? Sunday school ba yan? You know what? Sunday school is not for kids only. Sunday school is for everyone. Ano bang Sunday school? Ibig sabihin, doon po tayo na pinag-aaralan natin yung mga catecisms na tinatawag. Yung mga, ano ba yun sa Tagalog? Katikismo? Ganyan. Ibig sabihin po kasi nun, yung mga pagtuturo, mga tinuturo. So this is my desire actually, na i-insert natin kahit 30 minutes lang sa Sunday. Bago natin simulan yung Lord's Day worship service, magkakaroon tayo ng Sunday school. Just 30 minutes. Simulan natin sa 30 minutes. It's my desire. And gusto ko lang po i-share sa inyo, the very first question na atin pong, if magsisimula na tayo doon sa Sunday school, the very first question, we will ibabase po natin yung Sunday school natin sa Westminster Catechism. The first question is, what is the chief and highest end of man?
Ano ibig sabihin ng tanong nito? Ano yung pinakatuktok or kumbaga ano yung pinaka-goal ng isang tao? Yun yung unang tanong. And the answer is, man's chief and highest end is to glorify God and fully to enjoy Him forever. Napakaganda na simulan sa ganong tanong. Di po ba? So yun lang, na-share ko lang sa inyo and sana you will be glad na masimulan natin yung tinatawag na Sunday School. But again, pinagpe-pray ko pa po yan kasi marami talagang dapat preparations na gawin. That's why your prayers is a really, really great help. I believe in that kasi I believe in God. No? Huwag niyo po isipin na yung prayer, wala namang yan, hindi naman makakatulong yan. No. Okay? So, ang isang pagtitipon-tipon na tunay na kabilang sa tunay na iglesia ay nananalangin. That's a praying church. Ibig sabihin, yung mga tao na nandun, nananalangin. Kasi church is not a building, but church is the body of believers. So pag sinabi mong ang church is praying church, ibig sabihin yung bawat isa na nandun, nananalangin. Di ba? Sa makatuwid, sila ay nakikitaan ng lahat po ng iyong nabanggit natin dahil sila po ay itinayo ng Panginoong Hesus at siya ang nagtaguyod dito. You see? At sa umagang ito, magpapatuloy tayo na aralin ang kasaysayan ng pagsisimula ng iglesia. By the way, Acts or mga gawa po ay history, no? History ng pagsisimula ng iglesia. Kung ating babalikan po sa Acts, no, chapter 2 verses 43 to 47, mababasa natin yung mga bagay na nangyayari sa mga panahong iyon bago pa man magsimula ang mga pag-uusig sa kanila. So yung part po ng Acts 2, 43 to 47 is magbibigay po sa atin ng overview paano sila namuhay sa pagsisimula po ng iglesia bago dumating yung mga pag-uusig. Kasi in chapter 4, doon na magsisimula yung mga pag-uusig. Nasa chapter 3 pa lang tayo. After that, makita na natin yung persecution sa iglesia ni Kristo. Okay? So before we read this, let us pray. Panginoon, ikaw po ang salita. Iyong tanging anak ang salita. Ang nagbibigay buhay, liwanag, at salamat dahil ito inihayag mo sa bawat isa. At sa aming pagtitipon-tipon sa ilalim ng iyong salita, turuan mo kami sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ang karunungan at kaunawaan ay siyang ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, ako po ay marumi at hindi karapat-dapat. Ngunit sa iyong habag at iyong awa ay binigyan mo po ng bagong buhay. At sa paghahayag ng iyong salita, naway ang banal na Espiritu ang maglagay ng bawat salita na lalabas sa aking mga bibig. At ikaw po ang mabigyan ng kaluwalhatian at papuri. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbabago mo sa aming mga isipan sa pamagitan ng iyong salita na magdudulot ng pagbabago sa aming mga buhay. Ikaw lamang purihin, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun nga po, no? Basahin natin yung Acts 2, 43 to 47. So, sabi po dyan, dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso.
na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng mga tao at idinaragdag ng Panginoon, idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. So again, ito po yung overview ng kung ano po yung mga nangyayari sa time na nagsimula pong iglesia bago dumating ang mga pag-uusig. Now, gusto ko pong bigyan ninyo ng pansin yung verse 43. Tingnan po natin yung verse 43. Sabi po dyan, maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Now, sasagutin natin yung tanong na, ano ang kahalagahan ng mga kababalaghan at tanda na nangyari sa mga apostol? So yun po yung tatanong natin. Yun po yung sasagutin natin. At upang sagutin po iyan, kailangan po natin maunawaan na ang iglesia po, okay? Please remember this. Ang iglesia o ang church o ang katawan ni Kristo ay, una, iisa. One. Ibig sabihin, may isang tunay na iglesia lamang at ang nag-iisang tunay na iglesia ay itinayo ni Kristo lamang. Remember that. At ang iglesia po ay banal, holy. Ibig sabihin, hindi corrupted. Hindi po sumasang-ayon sa sanlibutan. Now, you can see a lot of churches na kung ano-ano lang mga gimmick ang ginagawa nila, tumutulad sa mundo, just to attract people. Sabi nga ni Paul Washer, just to attract goats. Goats can never become sheeps. Ang mga kambing kailanman hindi magiging tupa. Okay? But the church is filled ng napakaraming kambing. Why? Kasi yung mga pastors, yung mga churches na to, na mga huwad, is, ano ginagawa nila? Gumagawa sila ng mga gimmick to attract people na hindi naman talaga tunay na umiibig sa Panginoon. So remember, church is holy. One, holy. And pangatlo, Catholic. Ano ibig sabihin ng Catholic? Ibig sabihin po nun, universal. Pag sinabi nating universal, para po sa lahat. Hindi lang sa mga hentil, but pati na rin, hindi lang sa mga Hudyo, pati na rin po sa mga hentil. Ibig sabihin, kasama tayo doon. It's universal. Kaya nga, iisa lamang. So, church is one, holy, Catholic, and the last one, apostolic. So, ito po yung bagay na hindi ko natandaan nung nakaraan. Okay? Church is one, holy, Catholic, and apostolic. Ano ibig sabihin ng apostolic? Yun nga po, yung nabasa natin na nagpapatuloy sila sa katuruan ng mga apostol. Ibig sabihin, nagmula ito sa pamagitan ng mga apostol. Remember, sa pamamagitan ng mga apostol, ginamit lamang ng Panginoon ang mga apostol. Ang mga apostol ang nagtaguyod, sa pamagitan nila na naitaguyod po ang iglesia. Yun po ang nag-iisa at tunay. Now, ang salitang apostol po ay nangangahulugang mga pinadala, mga sinugo. Yun po ibig sabihin ng apostol. At lagi nating tandaan na ang masasabing apostol ni Jesus ay ayon sa sinabi ni Pedro. So meron pong qualification parang isang tao ay matawag na apostol ni Hesukristo. This is the requirement. Kaya kung meron po kayong maririnig na nagsasabing sila ay apostol, be careful on that. Sinungaling po yung tao ngayon. Why? Ito po ang mga requirements. Chapter 1, Acts chapter 1, verse 21 to 22. Kaya't isa sa mga taong nakasama namin sa buong panahon, ang Panginoong Hesus ay kasama namin, magmula sa pagbabautismo ni Juan, hanggang sa araw na siya'y iakyat sa itaas mula sa atin. Isa sa mga ito'y dapat maging saksi na kasama natin sa kanyang muling pagkabuhay. So, ang isang apostol ni Jesus ay dapat nakasama nila simula pa man nung pagbabautismo ni Jesus hanggang sa pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus.
Yun ang qualification. And yes, ito ay dapat pinili ng Diyos. But, in outer requirements, sila dapat ang nakakita at nakasaksi at nakasama mula sa pagbabautismo ni Jesus hanggang sa pagkabuhay ni Jesus. And if that person claim na siya po ay apostol, ngunit hindi naman siya nakasama doon, then yung taong iyon ay sinungaling. That's why there are so many Joey Teves. No? Kung hindi nyo pa po yun nakikita, maybe one of these days, makita nyo yun sa mga Facebook nyo. Joey Teves. Siya yung sikat ngayon na Pinoy na nagkiklaim na meron siyang healing power or gift of healing. At tinatawag niya yung sarili niya bilang apostol. So you see, yung tao ngayon na magsabi na siya ay apostol, patunay lang yon na hindi siya nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi siya nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi ang isang apostol, dapat nakasama nila mula nung pagbabautismo ni Jesus hanggang sa pagkabuhay niya muli. That's why wala na pong apostol sa time na to. There were only 12 minus 1 plus 1 plus 1. Tindihan niyo po yun? 12 minus 1. Bakit? Si Judas, hindi po siya apostol. Minus 1. Kaya lang nadagdag si Matthias, plus 1. And plus 1 pa. Bakit? Sino yun? Si Pablo. Yun lamang po ang mga apostol. There were 13 apostles. Apostles. Okay? Wala na pong iba. Now, bakit ko po ito binibigyan ng mga pansin? Kasi nga po, yun po yung mga requirements na matawag po ng isa ay apostol ng Panginoong Hesus. Ngunit, again, sa panahong ito, napakarami po at marami ang hindi nakakakilala sa kanila. No? Bilang mga sinugo ng Panginoong Hesus, dapat may matinding pinangahawakan sila na bagay na magpapatunay na sila po ay galing talaga sa Panginoon. Now, let us imagine, let us go back to this time. Itong time na to, Acts 2, na binabasa natin. Let us do some imagination na tayo ay kasama nila sa time na to. During this time, marami po ang hindi tumanggap kay Jesus, kaya nga po siya ay pinatay. Di po ba? And so, ibig sabihin, pati yung mga sumusunod sa kanya, hindi rin sila kilala. At hindi sila pinaniniwalaan. Yun po yung sitwasyon during this time. And so, sa paghahayag ng salita ng Panginoon, kailangan meron silang something na magpapatunay na sila talaga ay mula sa Panginoon. And nabasa natin sa Acts chapter 2, sa simula ng Acts chapter 2, yung pagpupuno at pagpupuspos ng Espiritu Santo. At ano yung nangyari upang maipakita na sila ay nagmula sa Diyos? Natatandaan nyo ba? Ano yung nangyari? Sila po ay nagsalita sa mga lingwahe. Di ba? At sila ay naghayag ng mga bagay na ginawa ng Panginoon. So yun po ang ginamit ng Panginoon upang maipakita doon sa mga Hudyo na nakikinig na sila ay nagmula sa Diyos. And so what was the result? There were 3,000. 3,000 po ang naniwala. 3,000 po ang naligtas. And so, sa pagpapatuloy nila, again, dapat merong saksi, merong tanda, merong patunay. At doon na po papasok yung mga kababalaghan at mga tanda. Iyon ang mga bagay na magpapatunay na nasa kanila ang pagkilos ng Panginoon. At alam po iyan ng mga Hudyo. Alam po yan ng mga Hudyo. Kaya tingnan niyo po ang sinabi ni Nicodemo nung siya po ay pinuntahan niya ang Panginoong Hesus. So, flashback lang tayo, no? Basahin natin yung John chapter 3 verse 2. Sabi po diyan, siya ay pumunta kay Jesus. Si Nicodemo po. Pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi. Rabbi po ibig sabihin guro. Nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Yun po yung sinabi ni Nicodemo. Ikaw ay mula sa Diyos. Bakit? Ano yung basihan ni Nicodemo? Sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. So you see, si Nicodemo po ay isang Pariseo. Isa po siya sa mga nagtuturo ng kautusan. At alam niya na ang paggawa ng mga kababalaghan at mga tanda ay magagawa lamang ng isang taong nagmula sa Diyos.
At kahit po ang Panginoong Hesus nang kanyang kumprontahin ang mga Hudyo, na gusto siyang batuhin. Alam niyo po ba? Gusto siyang batuhin dahil sinasabi niya na siya ang anak ng Diyos. At bakit niya ba sinasabi na siya ang anak ng Diyos? Basahin natin John 10:37-38. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag kayong sumampalataya sa akin. Subalit, kung ginagawa ko, kahit hindi kayo sumampalataya sa akin, ay sumampalataya kayo sa mga gawa upang inyong malaman at maunawaan na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. So you see, kahit po ang Panginoong Hesus, sinabi niya, okay, huwag kayong manampalataya sa akin, but believe yung mga ginawa ko. Yung mga pagpapagaling, pagbuhay ng mga patay, pagpapalayas ng mga masasamang espiritu. Believe those things. Dahil walang makakagawa nun maliban sa Panginoon. You see? Kaya po ang mga kababalaghan at tanda ay mga gawa ng Diyos upang patotoo na ang taong naghahayag sa pangalan niya ay galing talaga sa Kanya. At ang ating babasahin sa umagang ito ay ang isa sa mga himala na ginawa ng Panginoon sa pamagitan ng mga apostol. Again, to prove na sila po ay nagmula sa Panginoon. So this will be our main text actually. Acts 3:1-11. Basahin natin. Isang araw, sina Pedro at Juan ay pumanhik sa templo sa oras ng pananalangin ng 9 na oras. At may isang lalaking lumpo mula sa pagkapanganak, ang noon ay ipinapasok. Araw-araw siya'y inilalagay nila sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda. Hindi makulit, no? Maganda. Upang manghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. Nang nakita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Ngunit pagtitig sa kanya ni Pedro, kasama si Juan, ay sinabi, tingnan mo kami. Itinuon niya ang kanyang pansin sa kanila na umaasang mayroong tatanggapin mula sa kanila. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto. Ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya'y itinindig at agad na lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Siya'y lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad. Pumasok siya sa templo na kasama nila, lumakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Nakita siya ng lahat ng tao na lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nakilala nila na siya nga ang dating nakaupo at namamalimos sa pintuang maganda ng templo at sila'y napuno ng pagtataka at pagkamangha sa nangyari sa kanya. Samantalang siya'y nakahawak kina Pedro at Juan, sama-samang nagtakbuhan sa kanilang mga tao na lubhang namangha sa tinatawag na portiko ni Solomon. That will be our main text. Now, sa himalang ito po ay patungkol sa pagpapagaling. Okay? At lagi rin natin itong nakikita sa panahon ng mga ministeryo ng Panginoong Hesus, di po ba? At para sa parehong kadahilanan, iyon ay para maipakita sa kanila na siya nga ang anak ng Diyos, siya ay ang Kristo at ang Mesaya. Di ba? Kung mababasa natin, puno din po ng pagpapagaling ang Panginoong Hesus. Now, at sa binasa natin, makikita natin na hindi lang ito pagpapatunay na ang mga apostol ay mga sinugo ng Panginoong Hesus. Hindi lang po iyon. At maidagdag ko lang po, no, hindi po ito patungkol sa pagiging patunay, no? Hindi po ito patungkol sa patunay na mga halimbawa na ang ministeryo ng pagpapagaling ay ginagawa ng mga apostol kung kaya't napakaraming nagsisisulputan na mga tao na nagsasabing sila ay mga propeta at apostol ng Panginoon. At sila po ay nagpupunta sa ibang mga bayan-bayan at nagpapagaling kuno. At sinasabi nilang ginagawa lamang nila ang ginagawa ng mga apostol. Hindi po ito patungkol doon. Okay?
Well, I know, Joey Tevez and iba sa mga katulad niya, sasabihin nila, no, tingnan niyo yung mga apostol. Sila'y nagpagaling. Kaya itong ginagawa namin, pareho lang sa ginagawa nila. Kung ang Panginoong Hesus nga at mga apostol nagpapagaling, bakit tayo? No, yun ang sasabihin nila. But actually, kung hindi mo babasahin at aaralin ng tama ang salita ng Panginoon, maaari po talagang iyon yung maisip natin. Maaari po talagang iyon yung makita natin sa passage na ito ay patungkol sa milagro. Ito ay patungkol sa pagpapagaling. And so, siguro, may isip natin na it's still possible hanggang ngayon na magpagaling sa pamagitan ng mga himala. Well, ang Panginoon po, patuloy po yan nagpapagaling. Pero, iba na po yung ginagamit niya. Meron na pong siyensya, meron na pong mga doktor. Yun ay isinaayos din ng Panginoon. No? Pero during this time, wala pa pong mga ganon. Nagsisimula pa lang siguro yung mga nag-aaral no, ng medisina at this time. So, kapag hindi mo po inaaral ng tama ang salita ng Panginoon, you might really think na itong pahina na ito, itong passage na to, is patungkol sa pagpapagaling. But, I would like to direct you na kung titingnan po natin ng mabuti at babasahin ng mabuti ang Acts chapter 3, hindi lang po iyon patungkol sa pagpapagaling. Hindi lang po iyon patungkol sa milagro or mga tanda. But makikita po natin ang gawa ng Panginoon. Sa tagpong ito po ay patungkol sa gawa ng Panginoon sa pamagitan ng pangalan ni Jesus sa ministeryo po ng mga apostol. Dito natin makikita ang kalooban ng Diyos. Dito natin makikita kung paano ipapahayag ng Panginoon ang kanyang mensahe sa tagpong ito. Hindi ito patungkol sa pagpapagaling. Ito ay patungkol sa kagalingan ng ating Panginoon. It's not about healing. Hindi ito patungkol sa pagpapagaling. And again, ito ay tungkol sa kagalingan ng Panginoon. Kung gaano kagaling niya isinaayos sa mga bagay-bagay para sa pagsasakatuparan ng kanyang kalooban. That is the main goal of Acts chapter 3. That's the main goal. Bakit isinulat ni Lucas itong tagpo na may pinagaling ang Panginoon sa pamagitan ni Apostol Pedro at Juan sa pangalan ni Jesus. At yun po ang ating makikita. So let's go deeper with the story. Verse 1. Isang araw, sina Pedro at Juan ay pumanhik sa templo sa oras ng pananalangin ng 9 na oras. And please listen to every detail, every verse. Makikita niyo po dito kung gaano po kagaling ang Panginoon. Now, in verse 1, dito makikita natin ang dalawa sa mga apostol na lagi din pong kasama ng ating Panginoong Jesus nang siya po ay nasa lupa pa. Di ba? Kung mababasa niyo po sa gospel accounts, sinong laging kasama ng Panginoong Jesus? Pedro, John, and James. Peter, John, and James. Pero this time, makita niyo yung dalawa sa laging kasama ng Panginoon. At kung titingnan po natin, ang kanilang ginagawa na sinabi dito sa verse 1, ito ay isa sa mga regular o yung normal na ginagawa nila simula nang maitayo pong iglesia. So mababasa natin yan sa chapter 2, verse 46. Pakita niyo yung Acts 2:46. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo. You see? Araw-araw. Ibig sabihin, ito yung naging normal na gawain nila. This is just a normal thing. At kahit pa man nung pagkatapos na bumalik ng Panginoon sa langit, gayon na din po yung kanilang ginagawa. Basahin natin yung Luke 24:52-53. Siya'y sinamba nila at bumalik sila sa Jerusalem na may malaking kagalakan at sila'y palaging nasa templo na nagpupuri sa Diyos. So you see, again, tandaan niyo po, ito yung normal at lagi nilang ginagawa. Ibig sabihin, yung setting po ng verse 1 is just a normal day. Listen to that. It's just a normal day. Normal lang na araw.
Okay na? Okay. Alright. So, wala pong kakaiba at bago dito sa nangyayari dito. Okay? Ang kanilang pakay sa pagpunta sa templo ay ang manalangin na again, lagi na nilang ginagawa. Sana matandaan nyo yan. Lagi normal. Okay? Normatiba. Sabi nga ni Kuya. Okay? Normal. Now, sabi dyan sa verse 1, ikasyam na oras. Alam niyo po ba ano yung ikasyam na oras? Sa oras po ng mga Hudyo, ang pagsisimula po ng oras nila, 6 a.m. Sa atin, 12, di ba? Sa kanila, 6. So, ibig sabihin, ang ikasyam na oras ay 3 p.m. 6 a.m., 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ang ikasyam na oras is 3 p.m. sa mga Hudyo. So, ibig sabihin, itong oras na to, 3 p.m. Ito po ang panghuling oras ng kanilang pananalangin sa isang araw. Kasi mga Hudyo po, 3 beses po sila nananalangin. Ikatlong oras, ibig sabihin 9 a.m. Ika-6 na oras, 12 noon. Ika-9 na oras, 3 p.m. Ganun po yung prayer time nila. And I think parang ganun din ata sa Islam. No? Now, sa oras po ng mga Hudyo, yun po yung ginagamit nila. So, again, ito po ay typical na araw lamang sa kanila. This is just a normal day. Normal day. At ulitin ko po, sila Pedro at Juan ay pumunta doon para manalangin. Listen, pumunta si Juan at Pedro doon para manalangin. You see? So in verse 2, I want you to imagine na parang ang pinag-uusapan natin is parang pelikula. Okay? Settings. Verse 2, tingnan natin. At may isang lalaking lumpo. So there's another character. Peter, John, lalaking lumpo. Pumasok sa eksena. Scene number 2 na tayo. Di ba, Direk? Okay? At may isang lalaking lumpo, mula sa pagkakapanganak, ang noon ay ipinapasok. Araw-araw siya inilalagay nila sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda. Upang manghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. So, let us dissect. Ngayon, may kita natin ang panibagong karakter, isang lalaking lumpo. At napakahalagang bigyan natin ng pansin, siya po ay lumpo sa pagkapanganak. Okay? Yung lumpo po ngayon, nung ipinanganak siya, lumpo na siya. Okay? Ibig sabihin, hindi niya po naranasang maglakad. Hindi niya naranasan. Hindi niya alam ano ang pakiramdam ng maglakad. Kasi may mga lumpo na nakalakad naman at naging lumpo dahil sa aksidente or dahil sa sakit. Pero siya, kapanganakan pa lang, lumpo na. At siya po noon ay ipinapasok. Di ba sabi dyan, ipinapasok. Ibig sabihin, may mga taong nagbubuhat sa kanya upang ipasok siya kasi nga lumpo siya. Okay? Now, yung lugar po na iyon ay yung sa templo. Doon po siya ipinapasok sa templo. So, we have the character, we have the place, templo. Okay? Araw-araw, siya'y inilalagay nila sa pintuan ng templo. Sa anong kadahilanan po? Verse 2 will say, upang manghingi ng limos. Now, siya po ay nanglilimos sa mga pumapasok sa templo. Tandaan niyo po, ang dahilan bakit siya dinadala sa templo ay upang manglimos. That's it. That's it. Yun lang po yun. Upang manglimos. Yan ang sabi ni Lucas. Para manglimos. At alam nyo ba, siya ay nilalagay sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda. Now, anong kahalagahan ng pagsulat dito ni Lucas na itong lugar na to or gate, kasi marami pong gate. Ito po, yung gate na to, ang pangalan niya, maganda. Ngayon, siguro, napapatanong kayo, bakit kailangan maganda ang ipangalan sa pintuan? No? Pwede namang gate 1. Pwedeng gate 2. Bakit maganda? Now, ayon po kay Josephus, si Josephus po ay isang Roman Jewish historian at military leader sa mga panahon ng, I think, naabutan yung mga apostol or years later lang. So, ibig sabihin, malapit po talaga siya sa pangyayaring ito. Ang pintuan na ito ay tinawag na maganda
Dahil ito po ang pinakamaganda sa lahat ng pintuan ng templo. That's the reason. Dahil yun ang pinakamaganda. Gawa sa gold at iba't ibang mga disenyo ang ginamit po no sa pintuan ngayon. So ano ngayon? So what? Ibig sabihin, ito po ay napakagandang spot upang ilagay ang mga manlilimos. Dahil dito mas maraming dumadaan na mga tao. Di ba? Kayo, kung kayo papasok sa isang templo, saan kayo papasok? Siyempre doon na sa pinakamaganda. And siguro, kung sa time na to may cellphone na, nagsiselfie muna sila bago pumasok. Di ba? Now, makikita niyo po dito yung magandang plano nung lalaking lumpo at siguro nung pamilya at mga kaibigan niya. Alam nila kung saan siya magandang ilagay. Doon sa pinakamaganda. Kasi mas maraming tao doon. Mas maraming dumadaan doon. At kung titingnan ninyo sa verse 2, ang sabi dyan, ipinapasok. That's the verb. Ipinapasok. Ibig sabihin po, hindi po buong araw na nakaupo yung lalaking lumpo doon. Hindi buong araw. But, inilalagay lamang siya sa tuwing prayer time. O, 9 a.m. na, let's go. O, tapos na. Halika na. Kain ka muna. 12 noon na, o, let's go. Kaya lang mainit sa 12 noon. 3 p.m. na lang, the best time. Di ba? So you see, magaling magplano. No, di ba? Wais. At isang bagay na makikita nyo po na magaling magplano ang lalaking ito at siguro yung mga nagbubuhat sa kanya, siguro yun yung pamilya niya or kaibigan niya, ay alam nila na ang mga taong nandoon ay pumupunta sa templo upang manalangin. Di po ba? Ibig sabihin, yung mga taong iyon nagbibigay ng handog para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. So kung ikaw, pupunta ka ng templo upang magbigay ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan mo, so syempre magpapalakas ka sa Panginoon. Sa anong paraan? Magbibigay ka sa mga nangangailangan. Di ba? Para goods ka ba, di ba? Para mabait kuno. You see? Kaya hindi nila nilagay sa ibang lugar itong lumpong ito, but nilalagay nila dun sa templo because that is the best place para manglimos. Di ba? Now, verse 3. Nang nakita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Now, sa napakaraming tao, kasi nga marami pong nagpupunta doon, sa napakaraming tao, nakita niya si Pedro at Juan. Tandaan niyo po yan. Nakita niya si Pedro at Juan mula sa napakaraming taong dumadaan. Napansin niya itong dalawa at humingi siya ng limos. Ibig sabihin, siguro tinawag niya ito, no? Sir, no? O siguro malapit sila Pedro at Juan na sa paglakad. Kaya nakapagsalita siya sa kanila. Kinausap niya sila Pedro. Out of the hundreds or thousands na mga taong dumadaan, sila Pedro ang nakita niya. Tandaan niyo yan. At maaari ding masabi natin na hindi intensyon nila Pedro at Juan na magbigay or pumunta doon para sa iba pang kadahilanan. Bagkus, ito ay para lamang talaga sa pananalangin sa templo. Yun lamang po talaga ang purpose nila. Tandaan niyo po yan. At tingnan natin, anong naging tugon nila Pedro at Juan? Verse 4. Ngunit, pagtitig sa kanya ni Pedro, kasama si Juan, ay sinabi, tingnan mo kami. Okay? Ngayon, makikita nyo dito na para bang may bagay na gagawin si Pedro. No? Look at me. No? Eye to eye. Sabi ni Pedro. So, ibig sabihin, no? Meron siyang parang gagawin. Hindi siya nagulat sa pagtawag ng lalaki. Hindi rin po siya huminto ng matagal para mag-isip. Di ba? Di ba tayo minsan kapag may bigla na lang umano sa atin, mapapaganon.
Pero tingnan niyo po yung naging reaction ni Pedro. Siguro ginanon niya yung ulo. Hindi naman. Tingnan mo kami. Okay? Now, di ba, most of the time, kapag tayo po, no, kapag out of nowhere, may biglang nanlilimos sa atin, nagbibigay lang tayo. Tapos alis na tayo. Di ba, yun yung ginagawa natin? Now, minsan nga, no, parang wala lang sa atin kapag nagbigay, oh. Pero dapat hindi ganon. Basta makapagbigay lang tayo, yun na yun. Tapos na. I'm done. Pero dito, intentional na sinabi ni Pedro at nais niya na ituon ng lalaking lumpo ang kanyang atensyon sa kanila. Although, yung lalaking lumpo nga ang unang nakakita at pumansin sa kanila, pero makikita nyo dito na seryoso si Pedro na tiningnan at kausapin yung lumpo. Di po ba? Now, verse 5. Tingnan niyo yung verse 5. Itinuon niya ang kanyang pansin sa kanila. So, tumugon naman ang lalaking lumpo na umaasang mayroong tatanggapin mula sa kanila. So, syempre, dito niyo makikita na ang goal or yung tanging gusto lang talaga nung lalaking lumpo is makatanggap ng pera or ginto or pilak or kung ano pa man yung perang gamit nila dati. Yun yung inaasahan niya. You see? Tandaan niyo yan. Ito po ay typical at normal na magiging tugon ng lalaking lumpo. At makikita nyo dito na ang kanya talagang hangarin ay makatanggap ng, yun nga, pera. Kaya nga siya ay nanlilimos para makahingi ng pera. Natandaan nyo po yan. Ito ang puso at hangarin ng lumpong lalaki. That's the heart. Okay? Ngunit, in verse 6, sabi dyan, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Ang sagot ni Pedro, wala akong pilak at ginto. Ito ang hinahangad ng lalaking lumpo. At siguro, nung marinig niya po iyon, ano ang naramdaman niya? Nalungkot. Di ba? Nadismaya. Sayang, kala ko magbibigay ito. Di ba? Siya ay malungkot. Maring masabi, siguro sinabi niya, paasa man niyo eh. Paasa naman tong lalaking to. Sasabihin pa ako na tumingin sa kanya, di pala magbibigay. Wala ka palang pera, miss ka. Diba? That's a very possible thing na nasa utak niya. Ngunit, hindi po nagtapos si Pedro doon. Sabi niya, ngunit ang nasa akin. You see? Ngunit ang nasa akin. Pagpapakita na alam ni Pedro na meron siyang tinataglay. Meron siyang natanggap. Dito nyo makikita na walang pag-aalinlangan yung pananalita ni Pedro. No? At ano yung sinasabi niyang meron siya at sigurado siya na meron siya? Ano yun? Ito yung sabi niya, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Anong meron siya? Kapangyarihan na magpagaling? Pwede? Siguro, masasabi natin yan. Tama. Meron siyang binigyan siya ng kapangyarihan na magpagaling. Pero higit pa po doon yung meron siya. Siya ay pinagkalooban ng otoridad. Kaya nga po apostol eh. Binigyan ng otoridad na gawin ang mga bagay, listen, na gawin ang mga bagay na gagawin ng Panginoong Hesus kung siya po yung nandoon. Yun pong ibig sabihin nun. Ang salitang apostol ay sinugo, pinadala, representative. Representation. No? Ambassador. Siya ay binigyan ng otoridad at sa tagpupong ito, ang pinamalas niya ay ang otoridad ng pagpapagaling sa sakit na meron yung lalaking iyon. Sa pangalan ni Jesucristo. Ang ibig sabihin, nagawa niya ito hindi dahil kay Pedro or hindi dahil ginusto niya.
Bagkus ito po ay nagawa niya dahil ito ay gawa ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan niya, ito ay kapangyarihan at kalooban ng ating Panginoon. At si Pedro po ay consistent sa paggamit niya sa title na taga Nazareth. 'Di ba? Ito ay mahalaga. Bakit? Dahil kung matatandaan niyo po, ito ang ginamit niya ng kanyang ipinahayag ang unang sermon niya or unang mensahe ng Panginoon sa pagtatatag ng iglesia. At sa tagpong ito, napakarami mga Hudyo ulit, 'di ba? Napakarami po mga Hudyo muli, 'di ba? Ang nakasaksi. At napakagandang paghahanda ito para sa pangalawang sermon or mensahe na ipapahayag ng Panginoon sa pamagitan ni Pedro na mababasa po natin sa verses 12 hanggang 26. So, chapter 3, verse 12 to 26 ay patungkol po sa second sermon o yung pangalawang mensahe na ipapahayag ng Panginoon. Kaya ngayon, nakikita na natin, meron na po kayong hint sa kung ano talaga ang dahilan ng pagpapagaling sa nangyari dito. You see? Ano talaga ang purpose ng tagpong ito? Bibigyan pa natin yan ng diin mamayang konti. Patuloy po tayo. Sabi ni Pedro, tumayo ka at lumakad. Ngayon, kung inyo pong maunawaan, ang utak po natin ay tinatawag na command center. Yung utak natin. That's the command center of our body. Ibig sabihin po, ang utak natin ang siyang nagbibigay ng signal sa bawat parte. Kaya nga po may nerves, di ba? Kasi the message galing sa utak natin, dadalhin po yan ng mga nerves, papunta po sa mga iba't ibang parte ng katawan natin. O ito, nakakaganito kasi that's the command of my mind. You see? So, ibig sabihin po, ang mga utak natin ang siyang nagbibigay ng signal sa bawat parte ng ating mga katawan upang gawin ito kung ano man po ang kanyang function. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi, kung atin pong babalikan sa verse 2, ang lalaking lumpong ito ay ganun na po ang kanyang kalagayan mula pa sa pagkapanganak. Ibig sabihin, ang kanyang utak ay hindi pa nagkaroon ng impormasyon sa kung paano lumakad. Take note of that. Hindi alam yun ng kanyang utak. Walang na-register. Kaya tingnan nyo, di ba si Minmin nung bata pa, hindi niya alam paano maglakad. Pero paunti-unti, di ba, nagsisimula siyang matuto, yung mind niya, nare-register sa mind niya, hanggang sa matuto, and then yun na yung command. You see? But this man, hindi po alam yun ng utak niya. Pansinin niyo po. Kung papansinin niyo po, yung mga taong na-disgrasya. Okay, tingnan natin yung mga taong na-disgrasya. Yung mga taong matagal na, or yung mga taong na comatose. Okay? Yung mga hindi nagalaw ang kanilang mga katawan dahil sa aksidente or sa sakit. Di ba po, sila, kapag gumagaling na sila, dumadaan sila sa tinatawag na therapy or rehabilitation program. Di ba? At sa therapy po na ito, dito po paunti-unti na tinuturoan po sila na gawin muli yung function ng katawan or parte ng katawan na nasira. Okay? Actually, hindi po sila yung tinitrain, but yung mind nila. Yung mind po yun. Okay? Upang magawa nila yung normal na ginagawa nung yung katawan nila ay maayos pa. Hindi po yun magagawa ng biglaan. Hindi po pwede. At hindi kaya. Di ba? There must be a rehabilitation time. Ibig sabihin, magti-take time po yun. And normally, 3 months, 6 months, 9 months to 2 years. You see the span? Mahaba. Ngunit, tingnan niyo po ang sinabi ni Pedro. Biglaan ay sinabi niyang tumayo ka at lumakad. And by the way, I forgot, sabi din po ni Josephus, yung lalaki pong lumpong iyon, ayon sa tradisyon, ay 40 years old na po during this time. Around 40 years old. So imagine, for 40 years, hindi siya naglalakad.
Hindi niya naranasan at hindi yun alam ng utak niya for 40 years. See? Pero nang sabi ni Pedro, lumakad ka, tumayo ka, at lumakad. So maaari pong nagtataka yung lumpong lalaki o napatanong siguro siya sa sarili niya, paano? Di ba? Kasi hindi niya alam eh. Paano ko gagawin yun? Kung kaya, sa verse 7, kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya'y itinindig ni Pedro at agad na lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Now, nararapat lang po yun na gawin ni Pedro kasi nga hindi po yun alam ng lalaki. Ngunit, ang kamangamangha dito ay yung nangyari po sa verse 8. Ano nangyari sa verse 8? Siya'y lumukso, tumayo, at nagpalakad-lakad. Makikita nyo dito ang agarang pagbabago. Hindi niya po niya kailangang turuan o bigyan ng rehabilitation program. Kahit nga po ang mga nakaranas ng paglalakad at lumpo, kapag sila po ay nabigyan ng pagkakataon na makapaglakad muli, kailangan nila aralin ito muli. Pero sa larawan po dito, nakapaglakad agad yung lalaking lumpo na hindi nakakaalam ng paglalakad. So ano po yung larawang pinapakita dito? Kung atin pong babalikan sa Genesis, nang likhain ng Panginoon si Adam, hindi na ito dumuan sa pagkabata. Di ba? Kaya kung tatanungin kayo, anong nauna? Manok o itlog? Manok. Di ba? Adam, hindi siya duman sa pagkabata, hindi siya duman sa pagka-baby. He was a grown man. Hindi na siya tinuruan paano maglakad, paano magsalita, paano kumain, paano tumalon. Alam niya na yon. You see? Now, ibig sabihin po, ganun din po yung nangyari sa lumpong lalaking ito. Siya ay ganap na magaling at pati po yung utak niya ay natutunan agad ang paglalakad. And somehow, pwede nating masabi na itong taong ito is new creation. No? Bakit? Hindi lang po sa physical. Hindi lang po sa physical, but ang pinaka-importante sa lahat ay yung kasunod po na nangyari. Anong kasunod na nangyari? Verse 8 pa rin, pumasok siya sa templo na kasama nila, lumakad, lumulukso, at nagpupuri sa Diyos. Another sudden change. Another radical change. Radical change. At iyon po ang nangyayari sa mga binuhay ng Panginoon. Hindi pa unti-unti. Radical change. Tingnan nyo. Siya ay nagpupuri sa Diyos. Anong ibig sabihin nun? Siguro masasabi nyo, well, Ryle, natural. Pasasalamatan niya yung Diyos. Dahil sa nangyari sa kanya, gumaling siya. That's very common. Even unbelievers. Di ba? Yung mga hindi nakakilala sa Panginoon, anong sinasabi nila kapag may magandang nangyayari sa kanila? Oh, thank you, Lord. Di ba? Alam nila yung katagang, praise the Lord. Pero hindi nila naintindihan yun. You see, even the unbelievers can do that. Now, ganun ba ang nangyari sa lalaking ito? Ganun ba? No? Now, maaring tama tayo, pero kung babalikan natin sa verse 2, siya ay dinadala sa templo, hindi para manalangin. Di ba? Templo na yun, ha? Pero pag dinadala siya, hindi para sa kadahilan ng manalangin, but sa kadahilan ng manglimos. So, ano pinapakita dito? Hindi natin siya
makikitaan ng paghahangad na gumaling. Hindi siya pupunta doon para manalangin at humingi ng milagro na siya'y gumaling. Hindi natin masasabi kung siya ba ay nawalan na ng pag-asa na makalakad o wala lang talagang puwang sa kanyang Panginoon. It's either of the two. Hindi natin masasabi. Ngunit, isa sa masisiguro natin ay wala sa hinagap niya ang sumamba sa Panginoon. Nandun siya para kumita ng pera. Ngunit, matapos ang pagpapagaling sa kanya, alam niya kung sino ang nagpagaling sa kanya. At iyon ay ang Panginoon. Hindi po binanggit diyan na siya po ay nagpasalamat kay Pedro at Juan. Hindi niyo mababasa yun na, uy, Pedro, thank you. Di ba? Directly, anong sinabi niya? Nagpasalamat siya sa Diyos. Hindi gaya ng mga mababasa natin sa Acts 14, 8-14, sabi diyan, sa Listra po ay lugar. Tingnan niyo po yung nangyari. Very, very identical situation. Sa Listra ay may isang lalaking nakaupo na walang lakas ang mga paa at kailan may hindi makalakad sapagkat pilay. You see? Na siya mula pa ng ipinanganak. Ibang tao na po to, ha? Sa Listra na po to. Nakinig siya sa pagsasalita ni Pablo. Nang titigan siya, you see? Titigan. Pero dito si Pablo na. Pero tinitigan muli. At makitang mayroon siyang pananampalataya upang mapagaling. It's a very different situation. Ito naman, may pananampalataya. Yung isa, wala. Di ba? Money lang. No? Money Pacquiao. No? Pero ito, may pananampalataya siyang mapapagaling siya. Then verse 10, sinabi niya sa malakas na tinig, tumindig ka ng matuwid sa iyong mga paa, at ang lalaki ay lumukso at nagpalakad-lakad. Similar. Nang makita ng maraming taong ginawa ni Pablo, nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Lycaonia, ang mga Diyos ay bumaba sa atin at sa anyo ng mga tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes si Pablo, sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. Ang pari ni Zeus na ang templo ay nasa harap ng lungsod ay nagdala ng mga baka at mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghandog kasama ng napakaraming tao. Ngunit nang marinig ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at tumakbo sa gitna ng karamihan na sumisigaw. Ayon, may sinabi po sila. So ano may kita natin dito? Yung mga tao ngayon na nakakita ng pagpapagaling, anong naisip nila? Sila ay mga Diyos. Pero, ngunit, yung lalaking lumpong ito, naunawaan niya at nalaman niya na ito ay gawa ng Panginoon, hindi ni Pedro at hindi ni Juan. At iyan ang buhay na walang hanggan. Ang makilala siya na tunay at nag-iisa, at nakita niyo po ang kanyang pagbabago, siya ay bagong nilalang na. Nakita niyo yon? Nakita niyo po ba yon? Well, kung hindi niyo nakita, at kung hindi kayo sigurado na, siguro normal lang talaga na nagpasalamat siya. Kung hindi niyo po nakita na siya ay tunay at bagong tao na, well, sila nakita nila. Sino? Sino nakita? Verse 9. At nakita siya ng lahat ng tao na lumalakat at nagpupuri sa Diyos. Kita nyo yon? Nakita nyo yon? Nakita
nila. Hindi lamang ito ayon sa obserbasyon ni Lucas, ngunit ito ay hayag din sa lahat ng mga taong nakakita sa lalaking lumpong iyon. Nakita nila na siya ay nagpupuri sa Diyos. At siya ay tuwang-tuwa. Siya ay lubos na masaya. Di ba? Verse 8, hindi lamang siya naglalakad, siya din ay lumulukso. So anong makikita natin dito? Ang pagpapagaling ng Panginoon sa isang lalaking lumpo sa pamamagitan ng mga apostol? Yes. Yes, yun po makikita natin. But that's only in the surface. Ito po ay hindi pa, okay. Sabi ko nga po kanina, makikita natin dito ang gawa ng Panginoon, ang pagkasoberanya ng Panginoon. Ito ay istorya na gawa niya. Ito ay plano niya para sa pagsasakatuparan ng kalooban niya na ang kanyang pagliligtas. Hindi lang para sa lalaking lumpo, kundi para sa lahat ng kanyang mga pinili. Yun po yung makikita natin sa tagpong ito. Why? Balikan natin. Sa verse 1, paki-flash lang yung verse. Sa verse 1, ang normal na ginagawa ng mga alagad na pagpunta po sa templo upang manalangin, just a normal day, pero itong araw na ito ay isa palang espesyal na araw na itinakda ng Panginoon. And verse 2, ang lalaking lumpo na araw-araw nilalagay sa templo upang manlimos sa loob ng 40 years. Imagine, for 40 years. O siguro nagsimula siyang manlimos mga 7 years old. For 33 years, sabihin na lang natin. For 33 years. And so, siya ay nanlilimos. Yun ang buhay niya. Ay, inihanda na pala ng Panginoon para sa araw na ito. You see that? You see that? Verse 3, ang tila nagkataon lang na makita ng lalaking lumpo sila Pedro at Juan ay tiyak na pagkakataon pala na hinanda ng Panginoon. It was not an accident. It was not a coincidence. But ito po ay itinakda pala ng Panginoon. Kaya kung makita natin sa verse 4, si Pedro na pumunta sa templo upang manalangin lang sana, dahil nga po yun yung normal na gawa nila, may importante pala siyang gagawin sa araw na iyon na itinakda ng Panginoon. And so in verse 5, ang lumpong lalaki na walang ibang iniisip, basahin niyo yung verse 5 ha, ang lumpong lalaki na walang ibang iniisip kundi makatanggap lamang ng limos. Yun lang po yung buhay niya. Yun lang yung gusto niya. Yun lang yung hangad niya. But in verse 6, makikita niyo dito, ay soberanyang pinili ng Diyos. It's very clear. That's the sovereign decision of God. Why? Kasi yung lalaking lumpo, hindi siya nandun para humingi ng milagro. Malimos lang siya. Wala sa hinagap niya. Wala sa isip niya ang Panginoon. So in verse 6, makikita nyo the sovereignty of God na pinili niya na pagalingin sa pangalan ni Jesus yung lalaking lumpong iyon sa araw na iyon. Again, hindi siya ang humingi sa Panginoon upang siya'y pagalingin. Hindi. Wala sa isip niya yun. Pero dito makikita nyo, siya ay pinagaling ng Panginoon kahit hindi siya sumasamba sa Panginoon. You see? And in verse 7, siya ay ginawang bago. Hindi lamang po sa pisikal, hindi lamang yung utak niya na naging bago. But in verse 8, lalong-lalo na sa kanyang spiritual, nakilala niya ang Diyos at siya ay lubos na nagpapasalamat dito. Siya po ay binuhay muli ng Diyos. Nakilala niya. And in verse 9,
Saksi ang lahat ng mga tao na nandoon sa ginawa ng Panginoon. See? Ang lahat ng mga taong nandoon, yun po yung bagong karakter sa istoryang ito. We have Peter, we have John, lumpong lalaki. And now, we have the fourth character, ang lahat ng mga tao na nandoon. You see? At ang pangyayaring pagpapagaling na ito ay actually paghahanda lamang din ng Panginoon para sa bagong karakter na atin pong natunghayan sa verse 9. At ano ang ginagawa ng Panginoon sa kanila? Ano ang gagawin ng Panginoon sa kanila? Verse 10 and verse 11. Nakilala nila na siya ang dating nakaupo at namamalimos sa pintuang maganda ng templo. At sila'y napuno ng pagtataka at pagkamangha sa nangyari sa kanya. In verse 11, samantalang siya'y nakahawak kina Pedro at Juan. So you see, nakahawak kina Pedro at Juan. Pagpapakita na he is one of them na. Sama-samang nagtakbuhan sa kanila ang mga tao na lubhang namangha sa tinatawag na portiko ni Solomon. Anong ginagawa ng Panginoon? Para sa bagong karakter, ang Panginoon ay gumagawa ng pagtataka at pagkamangha sa kanilang mga puso at isipan. Why? Para sa anong kadahilanan? Upang mahayag ang mensahe ng Panginoon para sa kaligtasan ng mga inililigtas ng Panginoon. Iyan ang ating mababasa sa verse 12 hanggang verse 26 na ating pag-aaralan sa susunod na linggo. Lord willing. So abangan niyo po yung episode 2. So you see, ito po ay isa sa mga napakaraming tagpo na ginawa ng Panginoon para sa kanyang pagliligtas. Hindi po iyon nagkataon lamang. Lahat po nang naisulat dito sa mga nangyari ay mga gawa ng ating Panginoon. At wala nang ibang dahilan. Iyon ay para sa kanyang kaluwalhatian sa pamagitan ng pagpapahayag ng kanyang pag-ibig na ipinakita niya sa pamagitan ng kanyang pagliligtas. So you see, kaya nga po tinawag tong acts, mga gawa. Ito ay mga gawa ng Panginoon. Kaya mga kapatid, gaya po ng pagliligtas ng Panginoon sa lumpong lalaki, nakala natin na ang buhay niya ay manlimos lamang habang buhay, ang lahat ng mga nangyari at nangyayari sa ating buhay ay mga gawa ng Diyos para sa kanyang pagliligtas sa atin. I really believe that. Kasi kung tatandaan niyo po, the order of salvation, ordo salutis, foreknown, nakilala na nung una pa, predestined, itinalaga, called, tinawag, justified, inaring ganap, and will be glorified, luluwalhatiin. That's the order of salvation. At ang isang taong nakilala na nung una pa, alam niyo po ang kagandahan, will surely be glorified. Sigurado po yung mangyayaring iyon sa taong inililigtas ng Panginoon. So I believe, and the Bible says so, na yung lalaking lumpo, sa pagpapahintulot ng Panginoon, na siya ay maging lumpo mula sa kapanganakan niya, at manlimos doon, specifically doon sa pintuan na tinatawag na maganda, I believe na lahat ng iyon ay plano ng Diyos. And I believe na nung tinawag niya sila Pedro at si Juan, that was the time na kumbaga sasabihin natin, inactivate na ni Lord. That was the right time for him to be saved. So again, hindi po ito patungkol sa pagpapagaling lang. But ito ay patungkol
sa kagalingan ng Panginoon kung paano niya nililigtas ang isang tao. And yes, ito ay para sa lalaking lumpo, pero tingnan niyo po kung ano yung gagawin ng Panginoon sa pamagitan ng lalaking lumpong iyon. Mababasa natin yan sa verse 12 to 26. The message of the Lord will be proclaimed, will be preached, and many will be saved again. I think 5,000 will be added after that second preaching. You see? Tapos sasabihin ni Joey Teves or ng iba pang mga nagkiklaim sa gift of healing na ito, magpagaling tayo, pagaling kasi itong ginagawa. No! Itong pagpapagaling na ito ay isa lamang sa paraan ng Panginoon upang iligtas. Again, for this event, 5,000. I-confirm ko, pero parang sa na-scan ko, 5,000 will be added after this preaching. Titingnan natin, i-check po natin yan. Pero I know, marami pong naidagdag muli. So you see? So tandaan mo po, ang lahat ng mga nangyayari sa iyo, lahat na nangyari sa iyo noon, lahat na nangyari sa iyo noon, lahat na nangyari sa iyo noon, at sa mga nangyayari sa iyo ngayon, ay mga gawa ng Diyos para sa pagsasakatuparan ng Kanyang inihanda na para sa iyo. Tandaan niyo po yan. Ephesians 2:10, sapagkat tayo'y Kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang Siya nating lakaran. Ano sabi diyan? Sapagkat tayo'y Kanyang pinakamahusay na gawa. You are God's masterpiece. Can you imagine that? You are God's masterpiece. Ibig sabihin, ikaw, ang buhay mo, siya ang nagtakda. Ikaw ay niligtas niya. Pasalamatan mo ang Panginoon. At sabi sa Philippians 1:6, ako'y panatag sa bagay na ito, sabi ni Pablo, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Napakagandang pangako. Kung kaya't ikaw ay ligtas, dahil siya ang nagligtas sa iyo, at iyon ay buhat sa Kanya. Kaya, ikaw na nandito, mamunga ka ng naayon sa pagsisisi at pananampalataya. Mga mabubuting gawa na atin na lang lalakaran. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Listen. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at paggawa para sa Kanyang mabuting kalooban. Ibig sabihin, kung ang Panginoon ay hindi kumikilos sa puso mo, sa buhay mo, upang magnais at gumawa ng Kanyang kalooban, ikaw ay hindi niya anak. Kung ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan without any conviction, without any discipline, if gumagawa ka ng kasalanan, mga patagong kasalanan, at walang nangyayari outside you upang mahinto iyon, hinahayaan ka ng Panginoon na magpatuloy sa mga patagong kasalanan, ikaw ay hindi kabilang sa Kanyang kaharian.
The Lord has no business with you. The Lord has nothing to do with you because you are outside His kingdom. Kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, and you are enjoying it without any consequences, ikaw ay hindi anak ng Diyos. Matakot ka. Pero again, ang isang taong hindi bunuhay, hindi matatakot yan sa Diyos. Walang takot yan sa Diyos. Mamuhay ka ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahong ito, na itinatakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Iyan ang buhay ng kanyang mga niligtas. Mga kinhabagan, mga kinawaan, mga inibig, mga binuhay muli. Mga bagong nilalang, mga may pusong laman, na patuloy na binabago ang isipan ayon sa kanyang kasulatan. Sa biyaya, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya na tanging kay Jesus lamang ayon sa kanyang salita para sa kanyang kaluwalhatian lamang. But please, be very careful sa lahat ng ginagawa natin. Be very, very careful on that. Hindi ko pa ma-share ngayon, pero the Lord is working. No? Ngayon, habang sinasabi ko po talaga iyon, iniisip ko yung mga bagay na nangyari sa akin noong mga nakaraan. Nung time na nandun pa po ako doon sa old church, no? Previous church, hindi old church, previous church. May nangyari po sa akin, kaya nahinto yung kasi po ang dahilan, i-share ko lang po na, short ano lang, wala to sa script. Okay? Ang dahilan po kasi dati talaga, ang weakness talaga, no? And yung scene talaga na ini-enjoy ko po talaga dati is babae, sexual immorality. Nahinto po yun kasi meron pong nangyari sa akin. Hindi ko lang siya may share sa inyo ngayon. No? Hindi din ito alam. Pero may nangyari po kasi sa akin. And that's the reason why I stopped. And so, something happened. And then, napunta ako dito sa Bataan para manlimos. Ibig ko pong sabihin, napunta ako dito hindi para sa kadahilan ng maghayag ng salita ng Panginoon. No. Napunta ako dito para lang, yon sa aking sinisinta. No? And so, something happened, and ito, nandito na tayo ngayon. At patuloy na may ginagawa ang Panginoon sa buhay upang maituwid at maisaayos ang lahat. So, malaki lang talaga yung pasasalamat ko sa Panginoon for that. Kaya sabi ko nga po kanina, yung huling kanta natin pong inawit, napaka-espesyal nun para sa akin. No? So, bakit ko po yung sinishare sa inyo? Gaya po ng shinare ko po, pinanood nyo ba yung mga video na sinesend ko po? Or hindi nyo pinapanood? Pero napakaganda nung sinabi po talaga, no? Na the Lord will really finish kung ano man po ang kanyang sinimulan sa taong kanyang niligtas. He will keep you mula noon hanggang sa magpakailan man.
Ngayon, atin pong alalahanin ang kanyang pagliligtas sa atin. Tayo po ay, nasa na ba yun? Magpuputol-putol ng tinapay. Bago tayo magtapos. So, paki-distribute, no? Naalala mo pala, tita, no? Okay. Alright, so, anyway, so ito pong ating gagawin is pagpapaalala, hindi pagpapaalala, but pag-alala, no? Ng pagliligtas ng Panginoon sa atin. Okay. So, ito po ay mga simbolo lamang or kumbaga sumasalamin, no? Ang tinapay na ito ay ang katawan ng ating Panginoong Jesus na kung saan isinalin lahat ng ating mga kasalanan. Siya po ay sinugatan, binugbog, no? At dahil po sa ating mga kasalanan. So dito po natin inaalala ng ating mga kasalanan ay inako na ng Panginoon. Remember that. Ang ating mga kasalanan ay inako po ng Panginoong Jesus. At ang kanyang katawan ay binali, no? Kaya pinagpuputol-putol din natin ito. At so, dito naman sa dugong ito, sa kopa na kasama yung juice na sumasalamin po sa kopa ng Panginoon na sumasalamin sa bagong tipan, sa dugo ng Panginoong Jesus. Ano yung bagong tipan na iyon? Na siya ay gagawa, no, ng bagong puso, bagong pagkatao sa kanya. At sabi niya nga sa Jeremiah 31, at sila'y magiging mga ano yung word doon? At sila'y magiging akin at ako'y magiging kanilang Diyos. Yun po yung covenant ng Panginoon sa pamagitan ng dugo ni Jesucristo. So tayo po ay under that covenant. And so we remember that always, na tayo po ay bagong nilalang na sa pamagitan ni Jesucristo. At tayo ay binigyan ng bagong puso, bagong pagkatao. No? And so, ibig sabihin nun, tayo ay mga binuhay ng muli. Ibig sabihin nun, tayo ay mga ligtas. At tayo po, sa pag-aalala natin ito, tayo ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Kaya tayo po ay patuloy na mamuhay na may takot at panginginig. Let's always remember that. No, let's be intentional sa lahat po ng mga gagawin natin. Hindi intentional na gumawa ng kasalanan, but intentional na sumunod sa ating Panginoon. So all together, let us eat the bread. At pagkatapos niyan, all together, let us drink the juice. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po. Napakaganda na makita muli kung gaano po, gaano ka kagaling, gaano ka makapangyarihan, at soberanya sa lahat. Salamat sa pagliligtas mo sa amin at dito sa aming nabasa sa lalaking lumpo na dati ay walang ni pag-iisip man sa iyo, pero sa iyong habag at awa ay soberanya mo siyang pinagaling. At sa pagliligtas mo sa kanya ay nagbigay ito ng daan upang may hayag din ang iyong mensahe ng pagliligtas. Kung kaya't mababasa namin sa susunod na linggo
ang pagliligtas mo sa mga dinagdag mo na mga mananampalataya sa panahong ito. At iyon din ang patuloy na ginagawa mo sa mga buhay ng bawat isa, na Lord, Ikaw ay soberanya sa aming mga daan, at lahat na nangyayari sa aming mga buhay ay pinahintulutan mo upang kami ay lumago sa pagkilala sa iyo, sa pagsunod sa iyong kalooban, sa pag-ibig sa iyo, pag-ibig sa iyong mga anak, at pag-ibig sa iyong kautusan. Salamat, Panginoon, dahil ang kaligtasan ay tiyak, dahil ito ay buhat sa iyo. Ngayon naway mismong ang Panginoon ng kapayapaan ang magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat. Amen at amen. Maraming salamat po at see you po next Sunday. Bye-bye. God bless.